Hello pong muli! Kamusta pong lahat mga katambay? Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po. Kung saan man po tayo naroon sulok ng mundo mga katambay. Muli po si Kamanong po. Magkukomento po sa inyong muli dito po sa Tambayang Makabayan po. Ito po, komentuhan na po natin mga katambay itong talagang putok na putok po ito, lalo sa mainstream media. At ganun din po sa social media. Talagang pinagpipiestahan po, lalo-lalo po ng mga sinasabing haters o talagang nagpapabagsak sa Vice President Sara Duterte. Ito po, nagpahayag po siya, nag-release po siya ng kanyang mga statement, pahayag, at sinabi niya po rito ang talagang relationship po nila ng Pangulong Marcos dito po sa kanyang mga pahayag. Pakinggan na po natin. Medyo in-adjust ko na po. Mahaba po itong pahayag ng ating Vice President. Ito po at komentuhan po natin. Kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. So that's that. And then, ito na kami ni Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, dalawa lang. Para pantay. Dalawa lang. Sabi ko, dalawa lang. Ang request ko sa iyo, if you win, dalawa lang ang request ko sa iyo. And I think, I requested this na one-on-one kami online. Pero meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. Kasi nag-post yung taong yon. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang dalawa. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, dalawa ang hingin ko sa iyo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan, pero tinanong niya ako, bakit Department of National Defense? Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ng problema ng insurgency, ng terrorism, nandyan yan sa Mindanao. Kinalakihan ko yan, naiintindihan ko siya. In fact, nung bumaba ako, insurgency-free na ang Davao City. So, naiintindihan ko siya. Yan yung gusto ko na trabaho. He said, readily, he said yes. And then, ang isa, sinabi ko sa kanya, itong trabaho na ito, maiiwanan ko yung mga anak ko. Naiintindihan ko yan. Handa ako dyan. Pero humihingi lang ako ng tulong sa iyo na suportahan mo yung air travel ko. Kasi maiiwan yung mga anak ko and gusto ko lang na pag kailangan nila ako, makakauwi ako sa kanila. Kasi itong mga bata na ito, lumaki sila sa akin. Since birth hanggang nag-decide sila na hindi na sila tatabi sa akin sa tulog. Nasa akin sila gabi-gabi. Except pag wala ako sa bahay dahil sa trabaho. So, pag sa bata kasi, hindi naman niya maintindihan na, anak, I have to consecrate myself into the service of the nation. Hindi mo naman pwede sabihin sa bata yun, hindi maiintindihan yun. So sinabi ko sa kanya, supportahan mo lang yung air travel ko because I need to go home to my children. Kasi kahit na Vice President ako, gusto ko pa rin na maalala nila na nandyan yung nanay nila dahil sa loob ng bahay,
Hindi naman Vice President tingin sa akin ng mga anak ko. Just plain, mama, may kailangan ako, mama, may problema ako. Sabi niya, yes. Dalawa lang yun. Sabi niya, yes. In fairness, hindi siya yung nag-umindi sa DND. Hindi totoo yan na hindi binigay sa akin. Binigay yan. Nung nanalo na, sinabi ko na ito dati, ulitin ko lang. Nung nanalo na kami, nakita ko yung boto. And then I realized, sabi ko, gagawin talaga ng mga tao na ipaaway kami para masira yung partnership. Yun talaga ang gagawin. Lalong-lalo na ng mga yellow, ng mga liberal. Kasi yun yung gusto nila. So sabi ko, they will exploit. Tama po yung mga katambay, di ba? Ano po ang nangyari? Di ba? Sira na po ngayon. Dahil nga po sa mga sinasabi pong una-una, mga liberal, yellow, at yung mga nag-aambisyon. Meron po kasi mga nag-aambisyon dyan na mas ambisyoso katulad po nung sinasabi nga ng Vice President. Di po ba? Pwede pong mangyari yon na siraan. At napakaganda po sana, no? Kung kay Kamanong po, kung sa akin po, ang komento ko, napakaganda po sana kung kayo po, Vice President, ang naging secretary po ng National Defense. Dahil unang-una, yung ginagawa po ngayon ng Makabayan Block, malabo po nilang magawa yan. Lalo-lalo na po yung isang congressman doon na convicted na, pero naglilingkod pa po sa ating bayan. Convicted ng child abuse. Saka, hindi na po lalakas yung makakaliwang grupo kung kayo po ang naging secretary po ng National Defense. Nakapangihinayang lang po at hindi po nagkaganon. Vice President Sara. Sana napakalaki na po sana ng pagbabago po ng makakaliwang grupo kung kayo po naging secretary. Komento ko lang po mga katambay. Di po ba? Kayo rin po, di ba? Isa sa nangyayari po ngayon, napakagulo. Di ba? Lumalakas na naman po. Lalo po ang puwersa nila, di ba? Dahil nahandyan na po sila sa politika. Lumalakas na rin po sila. At talagang ngayon ay nagiging kalaban na rin po. Bumabatikos po sa ating Vice President. Ipagpatuloy po natin. And dahil nasa DMD ako, araw-araw ako pagdududahan. Anong ginagawa ng babaeng yan dyan? Saan ay ginabuhat? Asam na siya gaadto. Planning ako dita. Planning to overthrow the government. Kasi DND yan. Hawak mo ang military. So sabi ko sa sarili ko, ayaw ko na magtrabaho ng ganun. Na araw-araw ka pinag-iisipan na meron kang gawin. Samok ra siya ba? Magtrabaho ka, unya na pahinga nga intriga. Madaot lang imuhang kamad. Kaya lang, Vice President, na nangyari nga po, kahit na kayo po, kahit po sa sarili nyo, sinasabi nyo na ayaw nyo pagdudahan. Pero po yung mga laban po sa inyo, talagang nakita nyo po kung paano po kayo siraan. Hindi nga po kayo Secretary ng National Defense. Nakita nyo po ang mga ginagawa po nilang propaganda sa inyo, Vice President, na atat daw po kayo, di ba? Na maging presidente na. At gustong-gusto nyo na tanggalin sa pwesto ang Pangulong Marcos, di ba? Dahil nga sa mga napakaraming issue nito na pumutok, lalo-lalo yung kanyang drug issue, di ba? Kaya po, parte po ng politika yan, Vice President, na talagang lagi po nagiging issue yan. Ang Vice President ay lagi pong naharap po sa issue na pwedeng anytime ay palitan ang presidente. Di po ba? Kahit po sa sinasabing malinis ang hangarin mo at gusto mong tapusin ang termino at doon sa presidente. Pero yung mga naninira nga sa iyo meron po sila kasing agenda, di ba? Katulad po ngayon, pinababagsak po kayo para mawala na po kayo as in Vice President. Di ba mga tambay? So inong ko, sabi ko sa kanya, pwede ba ako lumibat sa education? Kasi 3 naman yung plataforma ko. Mapayapang pamumuhay, trabaho, edukasyon. So sabi ko, pwede ako lumipat ng DepEd. Sinabi ko din sa kanya kung bakit. Ayaw ko na intrigahin ako.
And then he said yes. So napunta ako sa DepEd. And then the other Putulin natin. Ano po na, di po, ano nangyari naman Vice President nung mapunta po kayo sa DepEd? Di po ba? Ganon din po Sinisiraan pa rin po kayo, di po ba? Mismo ang mga kasama nyo po sa politika, di po ba? Yung mga kasama nyo po sa kampanya, yung kasama nyo sa unit team, yun mismo ang naninira na po sa inyo para po kayo pabagsakin sa pangunguna po ng 2 tao na sinasabi nyo po, di ba? Ang 2 tao na nagkokontrol po ng pera ng bayan, ang speaker at ang saldiko, di ba ba? Kaya yung sinasabi nyo po na, yung sinasabi nyo ayaw kayong pagdudahan ng mga nakapaligid sa inyo, mga Pilipino. Pero mismo, ang nasa institusyon po ng Kamara, ang nagpapupumilit, hindi lumulubay pong pabagsakin kayo. Vice President Sara Duterte. Talagang ayaw, nagamit lang po kasi. Nagamit po kayo, yun ang real talk. Nagamit po kayo. sabi ko, supportan mo yung air travel ko. Sabi ko, hindi na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi na ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yun yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba? Na meron akong maliliit na anak. Tapos sinabi siya, do I have to tell them? A semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. Isang beses. And then one time, priority daw si Lisa. Tingnan mo mga katambay, doon pa lang, nasira na siya sa pinag-usapan nila. Nung mga time na nag-usap sila at sila'y tumatakbo at sinabi niya rin po ang kagustuhan niya, di ba? Yung unang-una sa pamilya, di ba? Kailangan bilang ina dahil yung pagmamahal niya sa mga anak niya, kailangan po nahandun pa rin yung pagiging ina na makauwi ka ng bahay habang nagtatrabaho ka as in Vice President. At binigyan po ito ng seguridad ng Pangulong Marcos, di ba? Na yung kanyang travel, yung airfare niya, na kung kahit saan siya nahandun sa buong Pilipinas, lugar, makakauwi siya. At ipinangako rin po ng Pangulo ito, di ba? Na yung travel, yung airfare na gagamitin ng Vice President ay talagang mangyayari. Pero sa kabila nun, hindi po natupad, mga katambay, yung kanilang pinag-usapan. Di po ba? Ano po ang naging priority po ng Pangulo? Ang naging priority ng Pangulo, yung hindi halal ng bayan. Hindi po halal ng bayan ng First Lady. Para siya yung maging priority na gumamit ng airfare o sinasabing aeroplano o chopper kasama na helicopter. Basta biyahe at panghimpapawid, di po ba? Yung dapat na sinasabing gagamit dahil siya yung siservisyo sa taong bayan, na ang taong bayan na nagluklok. Pero naging prioridad ng Pangulo ang First Lady. You know, ipinagpalit ng Pangulo yung pangako niya sa kanyang Vice President na magtatrabaho sa buong bansa. Ang gagamit isang First Lady. At meron daw pong British accent pa nung sila'y mag-usap, mga katabay. Unbelievable. Matindi. Ang trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, priority daw sa ganyan. Priority. So, I said, okay. This is, some form of insincerity. Parang lumalabas po pala mga katambay ang Vice President po at ang Vice President ay ang First Lady. Kasi mas pinaburan po ng presidente ang kanyang asawa, ang First Lady, na wala naman pong gampanin na binigay ang taong bayan, di ba? Pero mas pabor po ang presidente, para gumamit ibang klase po, no? Ano kaya meron ng First Lady at nabali lahat ng kanilang pinag-usapan? Ang pangako na gagawin ng presidente sa Vice President, nabali dahil lang sa sinasabing First Lady. Napaka-powerful po pala ng First Lady, mga katambay. Ngayon lang po nangyari yata sa bansa natin ito
na ang First Lady po mas powerful kisa sa salita ng Presidente. Ang ibang klase, no? Okay, wala namang problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi akin. Problema ko lang naman yan, di man yung problema ng bayan. Problema ba ng bayan, paano ako babiyahe? Di naman. So, maliit na bagay. Ibang klase. Ako na gagawa ng paraan para ako maging nanay. Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Okay, so, that was that. Tapos personal sa aming dalawa. And then, dito na tayo sa DepEd. Alam niyo na yon, diba? Sinabi ko na sa inyo. Ang budget ng DepEd. Question? Yes, ma'am. You said for around 11:14 a.m. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, ma'am. Can you elaborate more? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative tuon sa listahan. Okay, so, yes, sir. Yes, sir. Tapos ka na, balikan. Ito po, komentuhan natin. Tama po yung mga tambay. Tama, pabor po ako doon sa sinabi ng Vice President na hindi marunong na presidente. Hindi siya presidente kung umakto, di ba? Hindi siya marunong maging presidente, mga tambay, ang BBM. Bakit ko po? May comparison ng Vice President eh. Comparison niya yung tatay niya. Yung tatay niya, napakagaling na presidente. You know, lahat na i-shoulder ang problema ng bansa. Di po ba? Lahat. Hindi po katulad ngayon sa nangyayari po sa kanya, yung kanyang presidente na sinamahan. Nakita niyo po ang nangyari sa ating bansa. Di po ba? Yung problema nga lang sa kahirapan, hindi matugunan. Di po ba? Yung problema sa korupsyon, hindi matugunan. Problema sa droga, hindi matugunan. Problema sa krimen, hindi matugunan. Di po, ano sasabihin ng isang Vice President? Kung ang tatay niya, nakita niya nanungkulan ng 6 na taon. Di hindi marunong maging presidente itong isa. Di po ba? Tama, di po ba, mga tambay? Kasi makikita mo yung comparison eh. Parang kailan lang naging presidente ang Pangulong Duterte, di ba? Parang kailan lang. Alam natin pare-pares kung paano manungkulan ng isang dating presidente Duterte, di ba? Lahat halos natutugunan niya ang problema ng bansa, lalo-lalo ang pandemya. Buti nga, wala tayong pandemya ngayon. Kung may pandemya tayo, tas ganito presidente natin, palagay ko magkakaubos tayo lahat, mga katambay. Magkakaubos tayo. Ikaw muna, sir. Hanggang anong oras ito, JC? It's up to you, ma'am. To you. Okay. Madam VP, with all this revelation that, ayun nga, meron kayong mga requests kay President Bongbong Marcos in case he wins, which is he won. And of course, yung conversation nyo with Senator Amy Marcos. Ngayon ba, do you regret teaming up with President Ferdinand Marcos during the 2022 elections? Alam mo, inisip ko yan. Naisip ko na yan. And then naisip ko kasi, ganito, sila yung tumatakbo, diba? Tumakbo si BBM, tumakbo si Lenny. So, either lang naman sa kanila yung mananalo noon. Tapos mayor ako ngayon. Imagine natin, parallel world na either sa kanila ang president and then ako ang mayor. So I'm sure, lahat ng mga nakapalibot sa kanila, magtitingin pa rin sila sa akin doon sa Davao City. Hahabulin pa rin nila ako doon sa Davao City because
tinitingnan nila, yung mga nakapalibot sa kanila, wala na yan silang pakialam kasi president na sila, di ba? Pero yung mga nakapalibot sa kanila may pakialam kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028. And then, meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar. Sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. So, I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali. Tama po yung mga tambay. Naranasan po natin. Ilang mayor po ang nasuspinde. May gobernador pa pong nasuspinde, di ba? Pati gobernador ng, I think, probinsya po sa may Bisaya, di ba? Pati sa Mindanao, may nasuspindi pong gobernador. Lalo po kung mayor ka lang, di ba? Lalo po yung mga mayor na nagkakaroon po na issue sa Maisog, di ba? Napakadali nilang gawa ng issue. Di ba? Tama ang Vice President. At hindi po siya nagkaroon ng regret na siya tumakbong Vice President, mga katambay. Dahil nakita nyo naman po ang ginagawa ngayon. Dahil nga, presidente na ang Pangulong Marcos di ba? Sino po ngayon maghahangad na maging presidente? Di ba yung nakapaligid? Yung nakapaligid po, di ba? Ano po ginagawa ngayon? Alam na po ng taong bayan kung sino po ang meron pong utak halos na nangyayari po sa Vice President. Lalo po sa ginagawa pong demolition job sa kanya. Di ba? Di ba yung nasa kamera? Ang pumuputok pong issue, di umano na gustong maging presidente ng bansa. Di po ba? Diyan nagmumula lahat ang issue po ng meron pang mga quad committee, di po ba? At yung sinasabing talagang nakatutok na isang committee sa pangunguna po yata ng isang representative Chua, di ba? Para naman bakbakan ng Vice President sa kanyang mga budget ng opisina ng Vice President, pati ang kanyang confidential fund, di po ba? Kaya tama po ang sinabi ng Vice President hahabulin siya ng hahabulin. Dahil nangyayari po sa pamilya Duterte yan, di ba? Isang mayor, tinututukan din nila ang Mayor Baste, di ba? Ng Davao. Puro sa Davao po sila nakatutok. Kaya kung naging mayor lang po ang BP Sara, napakadali po nilang itsapwera yan, siraan, di po ba? Tanggalin sa pwesto. Pero ngayon, naging Vice President, napakarami niyang hawak na ebidensya. Dokumentado, kaya hirap na hirap po siya pabagsakin dahil nakita niya po ang kabulukan ng gobyerno, lalo ang kabulukan ng institusyon ng Kamara at Senado. Alam niya ang kabulukan, kaya nakita niyo po, hirap na hirap po siya na basta-basta na lang po sipain. Yun po ang pagkakaiba ng isang Vice President na matalino kaysa po sa institusyon na nahandun sa Kamara at Senado, mga katambay. Pakinggan po natin. Nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Manang-mana talaga sa tatay niya ito si Vice President May nakukuha siyang mga yung mga biro, alam mo, yung mga talagang may patama po yung mga katambay. Ano po ang logic doon? Kahit yata siya kahit saan siya mapunta, hinalimbawa niya pati mga impyerno. Pati pa impyerno, hinalimbawa niya na baka pati siya habulin doon dahil parang ayaw din maging presidente o siya na magiging presidente ron, mga katambay. Manang-mana, talagang matindi po ang pagiging politika nito, political will. Talagang ito, kumbaga sa lalaki to, may paninindigan po ito. Daig pa ang lalaki nito sa paninindigan, mga tambay. Matapang. Yan ang kailangan ng leader Kailangan ng leader po ng tapang. At sinasabi kahit papaano kailangan mong gumamit ng bakal na kamay. Kamay na bakal. Lalo po sa problema ng bansa. Corruption, droga, krimen.
Hindi ka po pwedeng lalambot-lambot dyan. Hindi ka po pwedeng walang kibo dyan, pangisi-ngisi ka lang. Lalamunin ka. Lalamunin ka dyan, mga katambay, ng korupsyon, droga at krimen. Pag wala kang kahit papaano gumamit, pamisan-misan ng kamay na bakal sa mga sinasabing problema ng bayan, salot ng bayan. Di ba? Pagpatuloy po natin. Yes. Lisa? Yes. Pahiram ako ng ballpen. Lagyan ko lang ng note kung saan ako nag-stop. Kasi para alam natin saan tayo mag-start. Mamaya. Kung sinabi niyo po na hindi kayo nagsisi na tumakbo kayo for Vice President, pero nagsisi po ba kayo na nakipag-tandem kayo kay President Bongbong Marcos? Hindi man ako ni-request ni VP Lenny na tumakbong Vice President. Yeah. No, hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as Vice President. And hindi ko din pinagsisihan na nakipagtandem ako sa kanya. I'm sure merong rason ang Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito sa ilalim ng seal na yan. Tutuloy muna natin. Totoo po yun, mga tambay. Ang pagiging politiko, lalo sa mataas na posisyon. Ano rin po yan kagustuhan din po ng nasa taas, di po ba? May rason. Tama po yun Kaya po ngayon, ano po rason? Logic. Komento ni Kamanong. Di ba? Ang rason po, pinakita po sa atin kung ano po talaga ang Marcos, di ba? Kung ano po talaga ang tunay na Bongbong Marcos. Kung ano po talaga ang tunay na Amy Marcos sa larangan ng politika. Di ba? Nahayag po Nahayag po talaga kung sino po sila ang pagkatao nila. Di ba? Nakita niyo po, unang-una, hindi siya talaga leader. Hindi siya leader. Walang isang salita. Hindi marunong tumupad sa pangako. Di ba? Tapos ganun din po ang Senadora Amy Marcos. Di ba? Nakita po natin na talagang yung ginawa lang po nila ay para lang po sa ambisyon na makabalik sa pwesto. Di ba? Isa pong reason yan Komento na inyong lingkod. Ipinakita po ng nasa itaas yung talagang kulay kung sino kang tao, kung ano pagkatao mo. Para po mahayag na rin po sa mga Pilipino. Dahil nga po yung usapin po, di ba? Napakatagal na usapin nung Pangulo pa ang kanyang ama. Na may katotohanan ba? Napakagaling bang leader ng mga Marcos, di ba? Dahil ito isang history na ito na napakarami po nagpatotoo na nung mga hindi pa tayo-tao, napakagaling daw po manungkulan ng mga Marcos. Ang mga Marcos daw po ay may mga legasiya sa kabila ng napakaraming issue nito. Di ba? Inahandyan na EJK, napakaraming pagpatay, napakarami ring korupsyon. Di ba? At yung pagiging diktador nito. Di ba? May mga ganyan nakakabit. Pero sa kabila nun, yung mga loyalist ay pinasisinungalingan po ito. Hindi raw po totoo na gano'n ang mga Marcos, mga katambay. Pero ngayon, ipinakita po sa atin. Isa po itong pinakita sa atin ng nasa itaas kung anong klase ba talaga maglingkod ang Marcos sa ating bansa. Di po ba? Komento na inyong lingkod. Para rin siguro sa kanya, para kay BBM or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Sometimes, or all the time, hindi natin nakikita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron ng ibang nangyari sa buhay natin. Yes. Siguro, yun yung rason. Para, ganito gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitting. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Sorry sila mo na kasi hindi pa sila nakatanong. Mark Makalalad. Good morning, VP. Since wala po ko yung intention to run for Vice President from the very beginning, can we say na napilitan ba talaga kayo, and without yung call ni Senator Amy, masasabi nyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa pagkapangulo? Napilitan, hindi. Very rational yung decision making ko sa pagtakbo as Vice President. Sinabi ko kanina. Ganon din ginawa ko. Nilista ko yung positive, nilista ko yung negative. Nandun yung positive, sinabihan ko yung pamilya ko.
tell me the negatives. So, ano yung isang tanong? Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalhon ang mga Bisaya. Kaya nagbigay ako ng options. Bisaya tanan. Dolorosa, Bongo, Manny Pacquiao. And then she said na hindi kakayanin. Except for Manny Pacquiao, hindi naman siya nagsabi na hindi kakayanin. Ang sinabi lang niya, nag-refuse. Tama po yung mga tambay. Nag-refuse, di ba? Dahil tumakbo presidente ang Manny Pacquiao. Tama po. Boom! Sabog po. Ano po kayo masasabi dito ng mga haters, mga distractor ng Vice President? Yan po ang totoo eh. Di ba? Yan din po ang sinasabi na inyong lingkod ng mga nakaraang vlog niya. Talagang nagamit po. Ginamit po ang Vice President. Dahil hindi po mananalo. Ano kaya din ang masasabi rito ng mga loyalists? Mga loyalists, di ba? Yung mga talagang solido raw po sa pamilya Marcos. Ano po masasabi nyo ngayon? Hindi nyo po kayang manalo ang Pangulong Marcos. Hindi kayang manalo kung wala ang mga Bisaya. Ang ating mga kababayan Bisaya at Mindanao. Ang ating mga kababayan sa Mindanao, Bisaya. Di po ba? Tapos meron pong isang broadcaster, commentator at vlogger sa pangunguna po ni Abe ay sinasabi po na ang malaking boto raw magpapanalo lang. Luzon. Luzon lang daw po ayon kay Abe. Mga katama, ibang klase itong mga komentarista na ito. Dahil napakaliit lang daw ng chance na manalo ka pagka sa Bisaya at Mindanao. Hindi mo kayang manalo. Kailangan kompleto, di po ba? Tama po si Vice President Sara Duterte. Nagamit siya, mga katambay. Hindi kayang manalo ng isang national, lalo ang presidente, kung hindi mo makukuha ang Bisaya at Mindanao. Di po ba? Kaya ito yung tinuldukan ngayon at inulit muli. Napakarami ng tuldok na ginawa ng Vice President. Nagamit siya. Nagamit. Di ba? Ginamit lang po siya para manalo. Totoo po yun. Unang-una po ang Senadora Amy Marcos. Si Senator Manny Pacquiao. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious Tama. naman yun. Gusto niyo makita yung survey? Hindi ko siya dala. Pero next time dalhin ko and then Totoo yun. Nagamit. pwede kayo tumingin pero hindi kayo pwede magpicture. The reason why, noong 2016, ito sidebar na lang ito, hindi ito kasali, lalo tayong tatagal nito. Huwag na yan. Sige. Ay hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente nyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1. Para sa akin. Yes. Bea, Mamborajo. Yes po. Hi, ma'am. May patama po siya ron di ba? Itong bansa natin ngayon, hanggang number 2 lang, mga katambay. Bakit ko po nasabi? Wala naman po binabakbakan Magtatatlong taon na. Magtatatlong taon na. Ang binabakbakan lang po, Vice President. Wala pong number 1. Wala silang issue. Wala po silang nakikitang problema ng number 1 ang presidente. Wala nakikitang korupsyon, flood control, pati yung issue sa droga ng Pangulo. Hindi po nila nakikita yan, mga katambay. Lagi lang po nakatutok ang mainstream media sa number 2. Kasama institusyon ng Kamara at Senado. Puro number 2. Kaya nga po sinasabi ng Vice President, ang bansa natin, wala halos Pangulo sila nakikita. Number 2 lang, mga katambay. Vice President lang. Patama po yun sa mga nag-iisip. Ano po kasi sinabi nyo na, ma'am, here. Yes.
Kanina po kasi ma'am sinabi niyo po na hindi ka naman po inask ni VP Lenny para maging vice president niya. Did you somehow wish na sana inask ka na lang po niya na maging vice president niya to run alongside her? Hindi, ma'am. Uy, ginuukop og nidaog si Lenny. Gukdon, manggihapon na nila si PRD, di ba? Mag-ICC, gihapon na. Ala, samot na. Nagbisaya na Vice President. Aba, yun na nabanggit lang ni Vice President pero binigyan na agad ng ng konklusyon ng mga media, di ba? Malabo mangyari 'yon. Hindi sasamahan ng Vice President Sara Duterte ang dating Vice President Leni Robredo. Malabo pa 'yon sa sinasabi ng isang convicted na ng child abuse, si Franz Castro, na malabo pa sabaw ng pusit na samahan ng Vice President yun. Talagang ang media, ikakabit at ikakabit. Basta sila makakuha lang ng ikasisira puntos sa Vice President Sara Duterte. Si Trillanes o si Lenny, magkauban man na sila. Tama. Si Presidente si Lenny. Si Trillanes at si Lenny magkasama. Alam niyo ba bakit hindi umuusad yung ICC? Kwento ko sa inyo next time. Masyado na kayong madaming material. Pwede natin i-cut ito. Kaya hindi musad Alam ni Vice President Rep Mendoza. Ma'am, sorry po ma'am. Ma'am, may hanging question ako sa inyo the last time kasi ito yung tungkol dun, yun nga, you're referring nga yung tungkol doon sa tandem ninyo with the President BBM. And do you think po ba may regret po ba din kayo kasi yung mga supporters ninyo were forced to vote for the President as tandem? Yun nga yung sinasabi ko before na kasi may mga supporters din si President Marcos sinasabi na budol din sila sa inyo. Budol ako? Oo, nabudol din daw kayo nabudol din sila sa inyo. Parang gano'n sinasabi ng mga loyalista ni BBM na bumoto sa inyo as tandem. So, pwede na po ba masagot yun, ma'am, kung sa tingin niyo po ba bumaba yung pagbaba ng inyong suporta sa mga loyalista ni BBM ay parang enough po ba sa iyo na or does it matter po ba na bumaba yung suporta ng mga loyalista ni BBM sa inyo? Hindi ko alam kung ano yung nire-refer nila na nabudol ko sila. Hiningi nila sa akin yung kampanya ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, saan na ng budol? Nung tumulong ako sa administration, ang DepEd was, top 3? The morale of the teachers were so high na they were happy maghirap na magturo. Rain or shine doon sa mga classrooms. So, asan doon ang budol? Tama po yun. Nasaan ang budol? O kayong media, sagutin nyo din ang Vice President. Nasaan na sinasabi mong budol na sinasabi ng Pangulong Marcos na siya pa ang nabudol? Tinulungan siya para manalong presidente. Yung pa nakabudol, yung tumulong. At yung pinakamagaling na isang Vice President sa iyong gabinete, yung katulad sa paghawak ng DepEd, di ba? Hindi nawawala sa top 1, top 2, top 3. Sa pagtugon, lalo sa pagiging DepEd Secretary. Yan po ba ang isang nambubudol? Ngayon, nasaan na po ang DepEd? Nasaan na po sa rating sa government po natin? Di po ba? Bagsak po, bagsak. Lalo nasa ilalim po ang kanyang approval at rating. Di po ba? Kaya ang nakabudol pa. Ang sinasabing nakabudol pa ng presidente ng Pilipinas, yung tumulong sa kanya para maging presidente siya. Kaya minsan maiisip mo ang presidente kaya bangag pa o di kaya natutulog sa pansitan ng presidente at nakapagsasalita ng hindi muna niya iniisip yung napakinabangan niya para siya maluklok sa Malacanang, tumulong sa kanya. Tapos magsasalita ka pa ng binudol ka. Wala ka na sa hustong pag-iisip noon. Di ba mga tambay? At wala ka ng kahihiyan noon. Di ka na marunong mahiya. Sa akin ba yun, kung number 3 ang DepEd? Ako ba ang presidente? Hindi. Tama. Sa kanya yun. Kanya yun. Cabinet member lang ako. Diba? Accomplishments ng DepEd. Sa akin ba yun? Hindi. Tama.
Sa bayan yun. Sa bayan. Accomplishment yun ng Presidente. president. Isip-isip. Miss Aracel Garcia, Fuji TV. Hi, good Yes. Hello. yeah. During the time of your dad as president, he was not also having good terms with the Vice President Lenny, and now apparently parang naging ano na to, naging president yon on this administration as well. How do you feel about that? And my follow-up question would be, are you looking into running on 2028 as president? Okay. So, si PRD, in all fairness to the person, hindi yun nanggigipit ng tao. Hindi niya ginipit si Lenny Robredo. Tinanong ko, bakit 700 lang yung budget ninyo at the time? Kasi 700 lang talaga ang pinropose. Hindi natin alam anong rason. Yan yung sinabi ko doon sa budget hearing. Hindi siya nanggigipit. Sinuspend ba ni PRD o tinanggal sa pwesto mga politiko na kaibigan ni Lenny? Lahat ng mga tumatanggap sa kanya doon sa iba't ibang lugar, nasuspend ba yun? Nawalan ba ng budget? Wala naman. I don't remember anyone ever complaining na naalis sila sa pwesto kasi kaibigan nila sila ni Robredo. Wala. Tama po yun. Ganun po katindi ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Hindi po siya namumulitika. Trabaho po ng bansa, problema ng bansa ang kanya inatupag na 6 na taon. Pero ngayon, ano ginagawa po ng bagong Pilipinas nila? Lalo po ang institusyon ng Kamara. Di po ba puro panggigipit? Napakarami po ng mga nakadikit po o kaalyado ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Ginigipit po. Karamihan po nasisibak. Di ba? Pagka naramdaman nila na ito sa Duterte, di ba? Tinatamnan, ginagawa ng mga issue para ito magkaproblema. Di po ba? Ganun po katindi ang dating Presidente Duterte. Talagang hindi siya katulad ng bagong Pilipinas ngayon na puro panggigipit po ang ginagawa po, mga katambay. Ibang-iba po. Kaya po, nakita nyo po, na natapos po ni dating Vice President Lenny Robredo yung termino niya. Kahit anong paninira ang ginagawa ng Vice President Lenny noon, at pati ang kanyang budget, di ba? Ang kanyang budget, hindi po ni pinag-usapan ng ilang buwan. Di ba? At sinabi rin ng Vice President Sara Duterte na yun lang yung hinihiling na budget ng Office of the Vice President before kay Lenny Robredo, di ba? Pero hindi po ito. Once lang po ito ginipit, pero ibinigay pa rin. Natatandaan natin, di ba? Yung panay na po atake, panay na atake ng Lenny Robredo sa dating Pangulong Duterte, di ba? Pero ano po ginawa ng dating Pangulong Duterte? Continue pa rin. Hindi niya pa rin pinersonal ang Lenny. Natapos nito ang termino, di ba? Na puro po batiko sa kanya. Talagang nagpaka-oposisyon po ito. Mga katambay, hindi po katulad ngayon. Ang isang Vice President Sara Duterte, hindi siya nagpapaka-oposisyon. Nagtatrabaho po siya ng maayos sa DepEd. Di po ba? Pag-upo pa lang, nagtrabaho, napakaganda po ng rating, approval ng DepEd. Pero ano po ginawa nila ng bagong Pilipinas? Tinamnan ng tinamnan. Dahil totoo yung sinasabi ni Vice President. Yung nakapaligid, ang tinitingnan 2028. Kahit magtrabaho siya ng matino, ang tinitingnan 2028. Si Vice President ang kanilang tinik para do sa 2028. Kaya kailangan nilang itong i-demolish, tanggalin. Di po ba? Kaya ang politika natin, pagka ang mga politika, ganito. Pero nagpapasalamat si Kamanong dahil pinakita sa atin sa taas, galing sa taas, pinakita sa atin ngayon yung talagang tunay na maglilingkod sa ating bansa. At pinakita rin po yung mga tunay na hindi maglilingkod sa ating bansa. Di po ba? Na talagang kapakanan lang nila, kagustuhan lang nila, kapangyarihan lang, kayamanan, kasama yata ang droga, yun lang ang gusto nila sa ating bansa. Nahayag po sila ngayon. Lahat po ng mga politiko ngayon, nahayag po silang lahat kung anong klase silang politiko. Di po ba? Totoo po yun.
Hindi yan siya mahilig manggipit ng Tama. kalaban. Hindi mahilig. Iba ngayon. Ngayon, mahilig manggipit. Kung maalala niyo, kalaban niya sa politika. Hindi sa personal na buhay. Sa politika, si Speaker Nograles, Tama, Nograles. never yun nagipit sa Davao City. Tama. Si Binigyan pa nga niya ng Trillanes, posisyon di ba? Yung anak. yan. Mortal enemy niya si PRD. Si PRD thinks nothing of him. Pero, ginipit ba yun? Wala. Diba? Kita nga nandun siya kung saan-saan. Kita nga siya sa kasamang Rans Mego. Diba? News Watch Plus. Good morning, ma'am. Yun ang pagkakaiba, di ba? Nakita niyo po, sino po nang gigipit ngayon sa mga Duterte? Di po ba mga Nograles? Kung ano-ano po ang ginawa nila issue, lalo sa institusyon ng Kamara. Yung isang si congressman doon, yung babae, Nograles, at si Migs. Di po ba? Pero pagdating sa mga Duterte, hindi po nila style yung manggipit. Yung kapatid nga tumatakbo ngayong mayor sa Davao, kalaban ng dating Pangulong Duterte. Di po ba? Hinired po niya na 6 na taon yung bilang sekretary niya, isang Nograles. Di po ba? Yan po ba yung nanggigipit? Di po ba? Parang sila pa nga yung walang utang na loob. Di ba? Hindi marunong tumanaw na utang na loob sa mga Duterte. Ang mga Nograles. Di po ba? Kahit anong gawin mo kabutihan, tutuklawin ka pa rin. Di po ba? Parang ahas. Parang ahas. Pag nakatalikod ka, tutuklawin ka. Kahit harapan, tutuklawin ka rin ng ahas, di ba? Ganun po ang nakikita ni Kamanong. Komento ni Kamanong. Yes, sir. Good morning po. So, since we're on the topic of the election, 2022 elections, recently po kasi nakikita si Pangulong Bongbong Marcos at si Vice President Robredo sa isang event sa Sorsogon. And may sinabi po si Pangulong Marcos na this may be a step for political reconciliation. How do you feel about this meeting and that statement? Wait lang ha. And the 2028 question, ma'am. Oo. Sa sunod na lang yan, ma'am. Ano ba yung sinabi ko na date? Kailan nga ba yun? Fourth quarter of 2026. Fourth quarter of 2026. So, kung mag-advise ako kay Lenny, Ma'am Lenny, manood ka ng aking sit down. Yan lang. Wait, hindi ko na ituloy ito. Hello, good morning po, Sir Edisman. Madam Vice President. Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yan magsalita. Hindi din yan, hindi siya, she's I believe, a sincere person. Sana tayo. Yes, sir. Komentuhan po natin. Yan po. Tinanong nyo po yung expression ng ating Vice President. Talagang nahandun na po yung nararamdaman natin yung sama ng loob. May sama po ng loob ang ating Vice President sa nangyari po sa kanya. Na yung nangyayari po ngayon ginagawa sa kanyang pamumulitika. Demolition job ng nakaupong kasi hindi naman po pwedeng walang alam po sang Senadora Amy dyan .
Alam niya po yan. Ganon din po ang Pangulong Marcos. Kaya nga po yung kanyang expression niya po yun eh. Dahil marami na po nagsabi niyan na gustong hukayin po, di ba? Marami pong gustong hukayin yan eh. Nung talagang pinipilit po at ayaw nila ipalibing, pinipilit nilang matanggal yan at sinasabing, huwag nyo ilibing dyan. Ang sinasabing diktador, magnanakaw, mamamatay tao, ang dating Pangulong Senior, ang Marcos Senior, di po ba? Ano po ang ginawa na isang magaling na presidente, na dating Presidente Duterte, di po ba? Pinalibing. Wala pong gumawa nun. Walang nakagawa ng presidente. Magmula po kay Ramos hanggang sa Aquino. Alam naman natin hindi palilibing na Aquino yun. Di ba? Ramos, Arroyo, Estrada, taga Mindanao lang po nakapagpalibing. Yung utang na loob kasi di ba? Yung utang na loob na mabigyan po ng parangal ang isang dating presidente na hindi mailibing doon. Ang Marcos Sr., di ba? Isang Duterte lang ang gumawa. Kasi kung hindi po bibigyan po ito ng sinasabing political will ng isang presidente at merong paninindigan sa bayan at may bayag na presidente, malabong malibing po ron sa libingan ng bayani yon ang dating Pangulong Marcos Sr. Di ba? Kaya dito yung expression ng ating Vice President sa ginagawa sa kanya ng mga distractor niya, lalo-lalo na sa institusyon ng Kamara, kasama yung iilang-ilang senador dyan sa Senado. Di ba? Yung panggigipit sa kanya. Tinatamnan siya ng mga issue para mapabagsak. Talagang masasabi mo, mga walang utang na loob ito. Pagkatapos nyo akong gamitin, manalo kayo sa posisyon dahil kailangan nyo ang Bisaya at Mindanao. Nagamit nyo ako pero ay sinukli nyo sa pamilya ko, ganito, pabagsakin, siraan, apak-apakan dahil nakapwesto na kayo. Ano masasabi ng isang Vice President? One day, gusto kong kunin ang tatay mo, kunin doon at dalin sa West Philippine Sea. Kasi pati West Philippine Sea, idinadamay po sila. Yung problema po sa West Philippine Sea na sila ang may gawa, pati ang Vice President, may issue sa West Philippine Sea na sinasabi raw maka-China. Probinsya na raw tayo ng China. Nasakop na raw tayo ng China, mga katambay. Pero ang real talk, napakarami nating kababayan na Filipino-Chinese. Isang damukal pong mga negosyante sa ating bansa ang Filipino-Chinese. Halos lahat po ng mga malalaking businesses sa ating bansa ay may dugong China. Mga tambay, unang-una na po ang may-ari ng SM. Napakarami pong mall, may dugong China. Pati po ang paliparan, may dugong China. Pati ang may-ari ng mga gasolinahan, may dugong China. Di po ba? At halos lahat ng mga negosyo sa atin, puro made in China ang tinitinda. Di po ba? Pati po ang San Miguel Corporation ang gumagawa ng mga tulay, airport, ay may dugong China. Kaya nakapagtataka, galit na galit sa China, probinsya ng China. Pero halos na nagpapatakbo na ekonomiya natin ay puro may dugong Chinese, mga katambay. Kaya po, ito, expression po ito ng isang punong-puno po ng sama ng loob. Galit na talagang sa kabila ng ginamit siya. Ito, naging kapalit. Mga walang utang na loob. Kung hindi sa tatay niya, kung hindi sa tatay niyang Duterte, mailibing ba sa libigan ng bayani yung magulang nila? Pero sa kabila nito, ang ginawang kapalit, paninira, pabagsakin ang kanyang pamilya. Kahit sino po, kahit si Kamanong, makapagsasalita po ng gano'n si Kamanong. Sa kabila ng pinalibing ko tatay nyo, ginawa ng tatay ko na ipalibing yan. Tapos ngayon, pati tatay ko, gusto nyo ipakulong. Gusto pa ipakulong. Gamit ang ICC, mga katambay. Ganun po silang tumanaw ng utang na loob. Kaya nga po pinakita rin po ng nasa itaas yan . Pinakita po ng nasa itaas kung ano talaga ang tunay na ugali ng mga Marcos. Number 1, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Di ba? Pinakita po sa mga Pilipino yon, yung ugali po nila. Hindi marunong maging presidente. Presidente na nakaupo ngayon. You mentioned that hindi mo na gusto yung mga nakikita at naririnig when you were there. And second question mo,
genuinely curious because you had a long narration of what transpired from 2021 until 2022. And there was a lot of negotiating and there was a lot of political discussions on who to run, who will step down. But I'm genuinely curious, ma'am, where is the public in all of these discussions? Where did you ever discuss policies, platforms? Because it's as if it's political families discussing the future of the country without regard for the public. And you mentioned that the context of all these of this press call is to give justice to the 30 million plus Filipinos who voted for you and President. Yes, oo. Unahin ko muna yung last question. Last question was, hindi ko alam sa kanila. I mean, you should ask the President kung ano yung platform niya. Pero very clear yung platform ko. It was continuity of build. It was mapayapang pamumuhay, edukasyon, at trabaho. Very clear. And when I won, it was still mapayapang pamumuhay and trabaho and edukasyon, all related to security. And noong hindi ko nakuha yung overarching na sector, I focused on education. Siguro yan na rin yung sagot sa unang question mo. Paano ko nasabi na isubstantiate ko yung sinasabi ko? I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, nafo-forecast na siya. So, yan yung pagsisubstantiate ko sa sinabi mo. Ang nakita lang po ng mga Pilipino na ginawa pong aksyon ng Pangulong Marcos sa inflation, lalo po sa kahirapan, sa food security, Vice President, yung ginawa po nilang ayuda nation, ginawa na po tayong pambansang ayuda, lalo po sa pangunguna ng speaker, di po ba? Saka yung solusyon po sa taggutom po, Vice President, ano po solusyon ng Pangulo? Kadiwa, mga tambay. Kadiwa. Yan po nakita ng mga Pilipino. Dalawa ang solusyon. Ayuda, kadiwa. I don't ever remember, may plataforma siya, I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Alam niyo noon, pag pumupunta ko sa 7-Eleven, expensive yan na tindahan, diba? Ay, sorry, 7-Eleven. Pero yes, expensive sila. Kasi, sila, go-to. Mabilis ka makabili, nandun yung kailangan mo. 1,500 ko noon. Bili na ako ng corned beef, bili na ako ng tinapay, bili na ako ng kung ano-ano. Ngayon, ang 1,500 ko, tsokolate na lang mabili ko. Tsaka ice cream. Wala na ang corned beef, wala na ang tinapay. So, tama. Yun ang pagkakaiba eh. Ibang-iba po, di po ba? Ibang-iba nung dating Pangulong Duterte. Iba po ang pamalakad, di ba? Medyo mababa pa po ang problema natin, lalo sa presyuhan, di ba? Pero ngayon, numaupo po sila, ang bagong Pilipinas nila. Tama po si Vice President. Napakahirap na po ng sitwasyon. Napakataas na po. Pero ang pamahalaan natin, hindi po sila halos nakatutok doon. Nakatutok lang po sila sa problema po sa Duterte. Kasi yun ang problema po ng bansa. Yun din ang problema ng institusyon ng Kamara at Senado at ng bagong Pilipinas nila. Hindi po problema ang kahirapan, kawalan ng trabaho, nagtataas ang pangangailangan natin na expenses, gasolina, tapos kuryente, tubig. Wala pong pakialam dyan ang bagong Pilipinas nila. Ang sinusolusyonan lang nila, yung pang 2028 mga katambay, saka pang 2025, Pamilya Duterte.
at ang Vice President Sara Duterte. Yan po ang totoo. Real talk po yan. Senator Marcos natin, yung sinabi mo na itatapon yung... Just a very quick follow-up. Ito conversation happened between you and Senator Amy na you mentioned na tatapon. Hindi kasi conversation yun eh. Group chat yun. Tama, group Tapos, chat. Noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, huhukayin ko talaga yan. Tatapon ko yun sa Philippine Sea, yung tatay ninyo. Okay, so, pwede tumuloy na muna tayo, ha? Kasi gutom na ako. Ma'am, Ma'am, Kelly Cordero po from Bongo Radio. Ma'am, sinabi niyo po na hindi niyo nagugustuhan po yung pamamalakad ngayon ni PBBM. Kung ira-rank niyo po, in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate niyo sa performance po ni PBBM? Nasabi ko kanina, 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. Sabi ko lang kanina, di ba, kung kayo gusto niyo, wala man akong problema. Huwag niyo na lang ako isali. Ako, hanggang number 2 lang ako. Walang number 1 ang Pilipinas ngayon. Kung meron man, ang daming number 1, iba-ibang direksyon sila. Ma'am, follow-up lang po. Since you mentioned na President Ferdinand Marcos, you don't remember at all him discussing with you kung ano yung platform niya when he run for the presidency. Pero kayo po ba, did you insist na parang sa part ninyo, this is what you want for the country? Yes. Oo. Sa kanya or sa tao? Sa kanya po. Nung nagdi-discuss kayo na dapat po may plataforma tayo. Kasi naman, di ba, ang expectation mo, pag tumakbo yung tao, meron siyang sinasabi na gagawin niya. And, pasensya na. Pero nung nakaupo ako dun at the time, hindi ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong babangon muli. Apparently, yun lang yung naririnig ko. And when you say, sama-sama tayong babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. Kasi sama-sama tayong babangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko noon. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say sama-sama tayong babangon muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Nag-assume ako na ang gagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente. Sir, ako din kaganyan sa'yo. Tapusin na natin ito. Otherwise, hindi tayo matapos ngayon. Babalik tayo bukas, Sabado. Ma'am, ikaw lang yun at ako, ma'am. Yan po mga tabay, napakahaba pa po nito. Pwede nyo po pakinggan ito ng buo, yung kanyang interview, mga tambay, yung kanyang pahayag. Talagang hindi po nakita ng mga Pilipino yun, mga tambay, yung sinasabi po ng Vice President, yung sinasabing sama-sama tayong babangon muli. Kasi yun lang ang natatandaan ng ating Vice President. Kasi kumpleto na po yun eh. Pag sinabi pong babangon muli ang ating bansa, talagang napaka-high level na po yun. Talaga ibabangon muli lahat ng problema ng bansa, ibabangon mo. Di ba? Ano po nangyari? Bumangon po ba? Sumama. Yung naumpisahan pong pagbangon ng bansa ni dating Pangulong Duterte, mas sumama po ngayon. Naibangon niya na po. Napakalaki na po ng naibawas. Bumangon na po tayo sa kabawasan ng krimen. Kabawasan po ng napalaking porsyento ng droga. Kabawasan ng korupsyon. Di ba? Ang laki po ng nabago. Pero nung pumasok po ang pagbabago nila, ano po nangyari? Lumala ang droga. Lumala ang krimen. Lumala ang korupsyon. Di po ba?
Komento na inyong lingkod. At ngayon po, lumala rin po. Yung sinasabi po, babangon muli. Sila lang po yata ang bumangon. Sila lang ang bumangon. Bumangon po ang pamilya po nila lahat. Excuse me po. Di po ba? Bumangon po lahat sila. Sila lang ang bumangon. Pero mga Pilipino, hindi nakabangon. Naiwan sa ere, mga tambay. Kaya nakakalungkot po rito. Yung lahat na, mahahaba po ito. Yung mga pahayag ng ating Vice President, totoo po lahat yun. Unang-una, nagamit siya. Ginamit lang po siya para makabalik sa pwesto, manalo. At yung hindi totoo na siya pa ang nakabudol, malabo mangyayari yun. Kaya rito po mga katambay, ang nakita po natin ay may marami pong saloobin na talagang masama ang loob din ng ating Vice President sa nangyari po sa kanya. Kahit na talagang ayaw niya tumakbong presidente, ayaw rin niya tumakbong Vice President, pero siyempre po, nahandun po yung kagustuhan na rin po, siyempre po ng taong bayan na kahit pa paano tumakbo ka sa nasyonal. Di ba? At kagustuhan niya rin po na maipagpatuloy na rin po ang sinasabi pong proyekto na build ng kanyang ama. Na buong Pilipinas po ay makikinabang po dito sa mga proyekto. Pero wala po tayong nakita. Hanggang salita na lang po ang nakita natin. Dahil yung sinasabi nga po build better more, malabo na pong mangyari yun. Hindi na po mangyayari yung hihigitan pa ng Pangulong Marcos Jr., yung nagawa ni dating Pangulong Duterte. Excuse me po. Salamat po. Bakit ko po nasabi yon mga tambay? 6 na taon po yung preparasyon po nun. 6 years. Ngayon po magtatatlong taon na po ang Presidente Marcos. Paano niya ihigitan yung build ni dating Pangulong Duterte? 6 na taon. Wala ka pang proyekto na nakikita. 3 taon ka na nakaupo. Magtatatlong taon. Meron ka pinagmalaki, 5,500 flood control. May issue pa. Hindi mo maipaliwanag kung saan napunta yon. Yung malalaking pera, billion piso na wala. Tinangay ng baha. Tapos ngayon sasabihin natin, better more, mas higit ka, mas magaling kang Pangulo sa dating Pangulo na pinalitan mo. Malabo yon. Kahit anong gawin yung pagtakip dito, yung kahit anong puri ang gawin nyo sa sa bagong presidente, kay Pangulong Marcos Jr., kahit purihin po ng purihin yan ng sinasabing mga bayaran, hindi po maniniwala ng mga Pilipino. 6 na taon pinaghandaan. Merong plano. Pag-upo pa lang. Build. War on drugs. Planado. Paglaban sa korupsyon, sa krimen. Planado. Pero ito po, walang planado. Wala. Hanggang salita lang. Tapos ngayon, bibilugin mo ang ulo ng mga Pilipino gamit ang institusyon ng Kamara at Senado na kayo yung pinakamagaling na nanunungkulan sa bansa. Mas higit kayo sa lahat. Pero ang ginagawa niyong performance, laganap ang droga, laganap ang krimen, laganap ang korupsyon. Kayo pa yung better more. Malabo pong mangyari yun, mga tambay. Hindi na po tanga, bobo ang mga Pilipino. Malabo yun. Hanggang survey na lang po kayo. Yung ginagawa niyo po, di umanong survey, dyan na lang po kayo magiging popular. Pero sa puso, isip, at tingin ng mga Pilipino, malabo na kayong maging mataas sa survey at rating kayo sa mga Pilipino. Hanggang sa survey company na lang kayo mamamayagpag. Real talk po mga tambay. Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa nakakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at nagko-comment. Maraming salamat po mga katambay. Sa muli po, paalam, bye-bye, ingatan nawa.